Araw sa lahat. Ako po si Armando Saavedra. Yung promise ko sa inyo na mag-vlog ko ulit, ipakita ko sa inyo yung nasirang barangay hall namin na luma, nasira sa Lindol. At itong barangay hall na ito, pati itong barangay health center, nasira din sa Lindol. Noong nakaraang Lindol, yung 2021 or 2022 ito nasira, na hindi na ito tinayuan muli ng aming barangay kapitana na si Barangay Kapitana Rosa Sidinio. Bago ko ipatuloy yung vlog ko, gusto ko lang pasalamatan yung taong pumunta sa bahay ko na nagsasabi na hinto no ko raw yung pag-vlog ko laban kay Barangay Kapitana Rosa Sidinio. Kasi daw, para na daw ako isang bisikleta na bumangga sa isang pader. Kahit pa daw magtulungan yung mga lahat ng Tulpo Brothers tutulong sa akin. Wala daw akong magawa kasi daw yung Tulpo Brothers, mabuti lang daw yun kung doon sa Maynila. Pero sa Davao del Sur yun ipapile daw ang kaso, wala daw silang magawa. Sabi pa, para na daw akong isang aso na tahol ng tahol pag nakakita ng buwan. Pero hindi ako naniniwala. Pinaniniwalaan ko ang mga Tulpo Brothers. Hindi ako hihinto hanggat hindi ako mapakinggan sa mga Tulpo Brothers na Senador Sir Idol Rapi Tulfo at si Sir Ben Tulfo sa hashtag ipabitag mo. Lalapit ako sa inyo, dumulog ako sa inyo na magpatulong nga sana maimbestigahan ninyo itong aming barangay sa Barangay Tanulang Sulop, Davao del Sur, yung mga ginagawa ng aming barangay kapitana. Ito ay ang pangalawang vlog ko kasi nakita na ninyo yung first vlog ko, yung pinakita ko yung barangay site namin na binili ni Barangay Kapitana kay Atanasio de la Torre sa halagang 550,000. Ngunit pinadid of sale niya ito, nagtubo si Kapitana. Ginawa niya itong 1,000,000 pesos. Mayroon akong video sa may-ari nitong na si Atanasio de la Torre at ito ay napatunayan niya na totoo yung lahat. May interview ako sa kanya at sinabi niya totoo yung 1 million ang pinadid of sale sa kanyang lupa. Kasi daw ang sabi ni Kapitana, para daw hindi daw mahirapan si Kapitana sa pag-audit ng kuha kung commission on audit sa mga gastusin tulad ng mga papers sa paggawa ng barangay site, pag-subdivide daw dito daw kinuha ni Kapitana sa kanyang overprice nga 450,000 ang mga gastusin. Legal ba yon? Ang tanong ko sa lahat, legal ba yon nga hanggang ngayon? Bakit 2018 pa nabili yung barangay site? Hanggang ngayon 2024 na hindi pa ito napakinabangan ng aming taga-barangay. Yung mga benepisaryo, pinabayad pa sila noong 2018 na 50 pesos for the occupancy. Nakuha sila ng papers para occupancy. Sayang lang yung 50 pesos na binayad nila. Hindi nila nakuha ang kanilang lupa na barangay site na sana matirikan pa ng kanilang mga bahay. Ngayon naman, yung pinakita ko na lupa na binigay ito ni Mr. Inyeng Dirquito na walang bayad, donated ito. Bakit hindi na ito ginagamit ni Barangay Kapitana? Nagbili siya ulit ng bagong lupa kay Mr. and Mrs. Carolina Silva sa halagang 150,000 pesos para tayuan niya ng bagong barangay site namin. Kasi ito nasira man sa Lindol, hindi na niya pinayos. Bumili siya ng bagong lupa kay Mr. and Mrs. Carolina Silva sa halagang 150,000 pesos. Ngunit dinuble niya ito sa deed of sale naman na 300,000 pesos. Sabi ni Kapitana, dinuble daw niya ito kasi daw yung mga gastusin daw sa electrical wiring sa barangay hall na bago, hindi daw kasali sa package sa building. Pero hindi kami naniniwala mga taga-barangay Tanulang dahil alam ko nga pag ang gobernador o ang province magbigay ng
proyekto, kumpleto na yon, wala na yon kulang. Iwan ko lang kay Barangay Kapitana, bakit nasabi niya yon? Nakaminutes yon. Kasi yung noong November 10, 2023, pinatawag kami, 8 kaming pinatawag ng Barangay Kapitana Rosa de Sidinio doon sa barangay na bago para daw sa conference. Yung presiding officer nag-handle sa conference ay si Kagawad, Barangay Kagawad Nicolas Buboy de la Cruz. At ang aming barangay secretary noon ay si Evelyn Blanca. Sana nakaminutes yun. Doon, pinakita ni Kapitana, ni Barangay Kapitana Rosa Sidinio ang kanyang passbook. 3 ka-passbook, pinakita niya na dito daw nilagay niya sa kanyang personal account sa USPD ang kanyang pira. Hindi pira sa barangay, kanyang pira na kay personal account man. Pero ang sabi niya sa amin, wala daw itong gamit na passbook sa USPD. Dito lang daw niya nilagay yung pera sa aming barangay Tanwalang. Okay ba yon? Na ang pera sa isang barangay nakadeposito sa bank account ng isang barangay kapitana? Ano naman ang habol sa naming mga taga-barangay nito sa pera? Pag winidro ito ni Kapitana, wala nang kuskus balongos, isa lang pirma niya, mawi-withdraw lahat ito. Sana Sir Ben Tolpo, hashtag ipabitag mo, mapuntahan mo dito, maawa ka sa amin mga taga-barangay Tanwalang, makapunta ka sana, wish namin na sana matupad. Kay sabi pa nila daw, wala daw kapangyarihan ang mga Tolpo Brothers dito sa Davao del Sur, kasi daw sa pang Maynila lang daw yung nagpunta sa aming bahay. Kasi daw, i-stop ko na daw yung vlog ko kay Kapitana. Pero hindi ako naniwala sa mga Tolpo Brothers kasi idol ko kayo mga Tolpo Brothers. Pareho ko kayo. Ayaw ko ng anomalya sa barangay. Ayaw ko ng anomalya sa ating bayan. Kahit ibuhis ko pa ang buhay ko, makuha ko lang. Hindi ako titigil. Kahit ilan pang tao pupunta sa bahay ko na magsabi nga itigil ko na. Hindi ako maniniwala sa kanila. Ang pinaniwalaan ko, yun mga Tolpo Brothers, si Sir Idol Ben Rapi Tolpo at si Sir Ben Tolpo. Hashtag ipabitag mo. Sana makapunta kayo rito sa Barangay Tanwalang, Sulop, Davao del Sur at maimbestigahan ninyo ito. Kay marami pang ginagawa ng aming Barangay Kapitana, nga si Kapitana Rosa Sidinio. Hindi lang sa barangay site, hindi lang sa barangay hall. May tubig pa, bill sa tubig. Yung bill sa tubig, mayroon organisasyon sa tubig namin, pero hindi ito gumalaw. Kay lahat ng mga bill doon ibabayad nila kay Kapitana. Yung bill hindi na niya nilagyan ng PID o binigyan ng official receipt, kundi binutasan niya itong bill nga mga scratch paper lang sa mga likod ng lumang kalendaryo o likod ng mga dating mga listahan sa voters sa Tanwalang. Yun lang ang ginagawa niyang billing sa tubig at binutasan niya ito. Marami ako diyan ebidensya, pati yung pagpatawag niya noong November 10, 2023 sa kaming 8, si Jaime Labiaga, si Kagawad Urong, si Kagawad Ordanisa, si Brian Abila, si Anon Sasyon Tabanaw, si Elmar Saba, si Jaime Labiaga, ako si Armando Sabidra, ang pang-8. At makatestigos, yung testigo namin, yung si Kagawad Nicolas Buboy de la Cruz ang nag-preside sa conference, at yung kanyang secretary na si Evelyn Blanca. Sana Ma'am Evelyn Blanca, nakunan mo ng minutes yung mga lahat na sinasabi ni Kapitana. Hindi galing sa amin yung mga sinabi niya, pati sa barangay site. Sinabi niya lahat na nagtubo siya ng 450 sa barangay site at sa barangay hall na lupa ni Madam Silva. Nagtubo siya ng 150.
Si Kapitana rin ang nagsabi. Lahat kami, testigos na sinabi yan lahat ni Kapitana. Inaamin niya lahat na yung natira daw pera, dideposito niya sa personal bank account niya sa USPD Co-op sa Davao del Sur. Kasi daw, yun lang daw paraan na hindi na siya ma-question sa kuwa nga marami pang question kung magpalakad siya ng mga papeles. Pero kung nalakad niya mga papeles, bakit hanggang ngayon hindi pa na bigay sa mga tao yung barangay site na binabayad pa sila ng 50 pesos para sa occupancy last 2018. Pero hindi ito nagamit niya. Sayang naman ang 50 pesos, 50 pesos na binayad nila sa for occupancy sa barangay site. Sana naman mga mahal kong mga senador Ronald Bato de la Rosa, sir, alam ko taga Davao del Sur ka, may puso ka. Sana maimbestigahan ninyo itong problema sa barangay Tanwalang Sulop, Davao del Sur. At ako naniniwala at hindi ko titigil hanggang hindi ito makarating sa Senado o kaya sa programa lang ni Sir Idol Rapi Tulfo sa Wanted sa radyo o di kaya sa programa ni Sir Ben Tulfo sa hashtag ipabitag mo. Kasi naniwala ako sa mga Tulfo brothers na hindi ito palalampasin ang mga ginawa ng ating barangay. Inibitahan ko lahat ng mga mamahayag sa Maynila, sa Davao o sa iba't ibang panig na ating bansa na pumunta kayo dito sa barangay namin sa Tanwalang Sulop, Davao del Sur para ma-verify ninyo kung sino ang nagsasabi ng totoo, ako ba o ang aming barangay kapitana. Sana makapunta kayo dito, Sir Ben Tulfo, para makita ninyo na totoong lahat ang sinabi ko. Kailam ko na ayaw mong magsinungaling. Hindi mo gusto na ako nga magbibintang sa tao. Hindi ako magbibintang kasi hindi naman ako barangay opisyal. Ako ay isang concerned citizen lamang. Pero binubuhis ko ang aking buhay para lang makuha yung hustisya ng aming barangay. Sana Sir Idol Rapi Tulfo, Sir Ben Tulfo, lahat ng mga Tulfo brothers, Erwin Tulfo, sana matulungan ninyo po ako sa aking mabuting hangarin na sana makunan ninyo ng investigasyon yung aming barangay para patas. Kayo na lang siguro magpupunta dito kasi wala kaming pamasahe papunta dyan sa Maynila. At sana ma-prove namin sa taong nagpunta sa bahay nga hindi totoo yung sinasabi nila na yung Tulfo brothers buti lang yun sa Maynila. Alam ko may kakayahan kayo. Sa inyo ko lang pakita ang lahat na mga dokumento at mga video na nahawak ko nga nagpapatunay nga totoo ang aking mga binibintang laban sa aming barangay kapitana. Sana Sir Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo, Senador Sir Idol Rapi Tulfo, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Risa Hontiveros, Senador Jingo Estrada, sana matulungan ninyo po kaming mga taga-barangay Tanwalang. Andito na lang at magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat.